Ito yung circuito ibubukin this coming next week, Monday or Tuesday. So maghahabol lang tayo ng lessons this afternoon hanggang Monday afternoon para hopefully by Tuesday morning or Tuesday afternoon, in action na natin siyang ibubuo, gagawin. So yung officially natapos kong naituro sa inyo, yung mga tools and equipments natin na kung saan multi-tester, analog, digital, rework station with soldering iron. So yung mga applications noon, dito talaga natin magagamit. Number one, mga piyesang pinagsama-sama sa isang lalagyan na kung saan may mga kanya-kanyang piyesang, may kanya-kanyang trabaho. So tulad halimbawa ng tinatawag natin, itong tinatawag natin LCB or mas kilala sa pangalang line coordinate plug. So meaning to say, ito yung tsak-tsakan. Plan. So lahat ng mga electronic appliances, meron tayong line coordinate plug na ginagamit na kung saan dito primarily dito dumadaloy yung kuryente natin na kung saan dadaloy yung kuryente natin sa line 1 and line 2. Yapin itang nilalabas na supply magmula doon sa up and down terminal ng outlet. So yung up and down terminal na yan, vice versa kung tawagin natin yan, line 1, line 2. So diyan dumadaloy, diyan nag-output yung supply na papasok sa lahat ng mga electrical and electronic appliances. Dahil ang use nitong LCP na yan is line conduit plug. So ang trabaho ng LCP, line conduit plug, is daluyan siya ng kuryente, passage of current ang tawag natin sa kanya. So without LCP, walang dadaanan yung kuryente natin. Okay, malinaw yun. So once na dumalo na yung kuryente na yan, papasok sa circuito, siya ngayon ang magdi-distribute ng supply kung bakit may dumadali na kuryente. So kaya lang dito sa diagram na to, ang tawag natin sa kanya, this schematic diagram of dual voltage power supply circuit. Pag sinabing dual voltage, dalawang voltahe yan. Na kung saan, ang voltahe niyan ilalabas doon sa tinatawag nating output, that is 12 volts and that is 5 volts. Kanya tinawag siyang dual voltage. So ang tawag natin sa circuito ito, power supply circuits. The definition of the power supply circuits, considered as the heart of any electronic circuits. Kinukonsidera natin siya yung pinakabuhay lahat ng mga electronic appliances natin kung bakit umaandar. Lahat ng appliances ay may kani-kanyang power supply. Ito, galing sa katawan ng aircon. Ito yung pinaka-power supply ng aircon. Kung tawagin natin yan, module board inverter. So yung module board inverter, dito nakasaksak yung connection ng LCP. Kahit na dumaan pa siya ng switch and other connection, sa kanya dadaloy. So dito magkakaroon ng operation at ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano-ano yung mga trabaho ng mga individual components na nakalagay sa circuito ito. Bakit ko agad na ibinigay ngayon sa inyo yan? This coming Tuesday, actual tayo, hanggat maaari, i-memorize nyo na to. Dahil ito yung pattern kung paano natin pagko-connect-connectahin yung mga individual na pyesa para mapaandar natin yung power supply. Ito yung mga individual components ng power supply na to. Number 1. Okay? LCP. Yapin yan. Ang plug. Okay? Number 2, yung tinatawag nating fuse. Number 3, yung tinatawag nating Switch. on and off switch. And number 4, itong kabuuan na to, ang tawag natin sa kanya is power transformer. Then number 5, itong apat na to, kung tawagin natin yan, rectifier diode. Rectifier diode. Diode 1, diode 2, diode 3, and diode 4. Ibig sabihin, apat silang diode na nagtatrabaho sa circuitong ito. May kanya-kanyang trabaho ito, i-discuss ko rin sa inyo. Ang tawag dyan is rectifier.
diode. Number 6. Ito yung tinatawag nating capacitor siya, meron siyang polarity of positive and negative. Ganun din naman si diode, meron siyang positive and negative connection. Pag ang isang pyesa may polarity, dapat kino-connect mo siya sa board, positive to positive terminal, negative to negative terminal. Hindi tayo pwede magkamali. Look, si diode, si capacitor, upper part, that is positive, and the lower part, that is negative. Yun yung proper connection niya. Kapag kinonekta natin ang pabaliktad yan, ang mangyayari sa circuit, kapag nag-flow na yung current dito, puputok yung capacitor natin. Kasi hindi siya nakaakma doon sa kanyang tinatawag nating polarity connections. Polarity connections, yun yung tamang kinalalagyan ng connection ng bawat pyesa. Kapag ang pyesa, dalawang klase siya rin pyesa. Yung mga pyesang with polarized or with polarity, at saka yung mga tinatawag nating non-polarity. Ibig sabihin ng with polarity, meron siyang positive and negative. Meron siyang positive and negative. Pag sinabi naman natin non-polar, wala siyang polarity. Kahit baliktaran natin siyang kinokonect po pwede. Ang tawag natin dito is polarized capacitor. Ibig sabihin ng polarized capacitor, may positive, may negative. Okay, the number 7 is this. Kung tawagin natin to is resistor. So, wala siyang polarity. Kahit baliktaran mo siyang ilagay, okay lang. Kasi non-polar siya. Non-polar connection siya. Wala siyang polarity. Number 8 and number 9. So, number 8 and number 9, kung tawagin natin sila, voltage regulator. Voltage regulator na pang 12 volts at voltage regulator na pang 5 volts. Okay, ibig sabihin nito, ang tinatrabaho niya, yung 12 volts na line. Ibig sabihin nito, ang tinatrabaho niya, yung 5 volts na linya or line. Then, the last two one, si C2 at saka si C3. Ang tawag natin sa kanila, pagsamahin na lang natin, ang tawag natin sa kanila is non-polar capacitor. Ibig sabihin ng non-polar capacitor, kahit ang connection niya, bali-baliktad po pwede. Baliktaran siya. Pareho lang sila. C2, C3. So, ibig sabihin ng C2 and C3, capacitor number 2, capacitor number 3. Yung C1 naman, capacitor number 1. So, lahat ng yan may code sa board. F means fuse. SW means switch. T1 means power transformer. D1, D2, D3, D4, diode number 1, diode number 2, diode number 3, diode number 4. C1 means capacitor number 1. R1 means resistor number 1. Same sa U1, U2, ang tawag sa U1, U2, voltage regulator 1, voltage regulator 2. And then the last two remaining, Capacitor C2 and C3, capacitor 2 and 3. So, yung mga pyesang yan, i-discuss ko sa inyo individual kung anong trabaho nila sa sertito. Kanya ibinigay ko ng in-advance sa inyo ngayon, i-memorize nyo na ito mamayang pag-uwi nyo. Hanggang Monday, kailangan, or hanggang Tuesday, gagawin kasi natin yung board, yung actual board ng power supply na to, dapat kabisado nyo na. Diba, tinuturo sa inyo ni Sir Wesley kung paano yung proper connection ng bawat connection terminal dito. Pag ang maganda lang dito, kapag nagkabaligtad ka ng connection dito, dahil AC, nagkakaroon na ng counterflow yung current. Ana ng pabaligtad niya, ana ng sumulong niya. Pero kahit nabaligtad, hahanapan pa rin natin yung proper connection doon sa terminal para na i-correct natin. Like for example, yung speed ng timer, 1, 2, 3, low, medium, and high, etc. So, dito, pero pagdating dito sa electronics, may kasalanan yan, hindi tayo pwede magkabaligtad dito. Kung ano yung akmang
connection base sa schematic diagram. Ang schematic diagram, ibig sabihin ng schematic diagram, ito yung plano kung paano ibubuo yung electronic circuit ng ganitong klaseng power supply. Maraming klase ng electronic circuit. May electronic circuit na pang television, electronic circuit na pang radyo, electronic circuit na pang iba pang electronic appliances na may kanya-kanyang design drawing. At hindi tayo pwede magkamali dyan. So by Monday afternoon, habang dinidiscuss ko yung mga ibang pyesa, hanggat maaari, memorize na natin yung diagram. Mahirap ba siyang i-memorize? So, bago sa pag-usapin bago na. Oh, sa mga bago. As long, halimbawa, bago siya ngayon, mamayang gabi, bukas ng umaga, linggo ng hapon, kahit papano, na-memorize nyo na yan. So, ang pag-memorize, hindi siya pinupwersa, unti-unti, hindi siya binibigla, kailangan dahan-dahan siya. Ito yung pagkakakonekta ng bawat pyesa. Magmula doon sa input, ito yung kinoconsider nating input. Ito yung papasukan ng alin? Kuryente. Ng kuryente or current. Dito magpo-flow yung kuryente natin at dito lalabas sa kabilang terminal yung tinatawag naman natin na output. Ano yung magiging output natin dito? Current, voltage na. Yung kuryente na may voltahe. Ha? Yung kuryente na may voltahe. Magtataka ka, Sir, bakit ang input natin is 220 volts? Bakit yung output natin ngayon 12 volts at saka 5 volts lang? Ano ang nangyari? Para yatang ang nangyari ngayon, yung higher voltage or higher current, na-reduce siya. Na-reduce siya from higher voltage into lower. Yun ay dahil sa pamamagitan ng mga piyesang dinaanan ng kuryente. Yung kuryente, dumaan siya sa mga bawat pyesa, merong nagkaroon ng pagbabago yung kuryente nung dahil sa mga pyesang dinadaanan niya. Okay, sino-sino una yung dinaanan ng pyesa natin? Yung tinatawag nating fuse. And then yung dinaanan niyang switch. Para nang sa ganon, yung kuryente na magpo-flow dito sa power transformer, ang purpose nitong dalawang yan, fuse to protect of the whole circuit. Siya yung nagbibigay ng proteksyon sa sirkitong dadaluyan ng kuryente. Ano ang protection na gagawin niya? Just in case na magkaroon ng overcurrent or over voltage, ang mangyayari sa fuse, magkakat yung linya ng fuse na yan para maiwasan yung mga paninira or pagkakasira ng pyesa. Kasi siya yung primary na nagbibigay ng protection para mabigyan niya ng protection yung transformer na dadaloy na kuryente. Ano ang mangyayari para masira yung fuse? Hindi maiwasan sa kuryente na pwedeng tumaas. Yung tinatawag natin yung fluctuating of current or fluctuating of voltage, which is normal yun, taas-baba. Taas-baba yung kuryente, pero minimal lang siya dapat. Ang minimal or maximum voltage ng 220 dapat hanggang 240 lang. Kapag pumasok yung kuryente sa kanya na 250, ayan, maninira na siya ng appliances. Dapat ang daloy ng kuryente, dahil ang supply na nagmumula sa mga outlet natin, from 220, pwede siya mag-fluctuate at maximum of 240. Yung 220, pwede siyang mag-drop voltage, yung tinatawag nating minimum voltage hanggang 200 lang. So, ang pagbabago ng fluctuating of 220 volts in current, 220 up to 240, 220 down to 200 volts. That is the normal fluctuating of current in the 220 volts terminal. Same as the 110. Si 110 hanggang 120 lang, si 110 hanggang 190 or 180 volts lang. Yun yung fluctuating ng normal niya. Pero meron tayong tinatawag na, ayan ha, normal niya, yung gitna, pwede siyang tumaas, yung gitna, pwede siyang bumaba. Pero, meron tayong tinatawag na ano, na kung tawagin natin yon,
Surge current, yung biglaang taas ng kuryente. Sir, saan pwedeng magmula yung surge current na kuryente natin? Yung tipong pag nagkakaroon ng thunderstorm sa lugar natin, sa bahay natin, biglang-bigla, umura tapos kumikidlat. Every time na tumitira yung kidlat, nagkakaroon ng mataas na kuryente. Kapag tumama yan sa linya ng kawad ng kuryente, kapag tumama yan sa grounding, kapag tumama yan sa isang bahay o lugar, ang dala-dala niya, high voltage ng current. At kapag dumapo yung high voltage supply na yon sa kawad ng kuryente, papasok ngayon sa linya ng saksakan natin kung naka-plug yan sa outlet. Ang tawag doon, surge current. Over yung kuryente dyan at automatic kakat niya yung fuse para hindi na manira. So, anong purpose ng fuse? Siya yung nagbigay ng proteksyon sa sirkitong kinalalagyan niya para hindi na manira ng appliances. Ngayon, kung ang isang appliances wala siyang fuse o direct, ano man ang mangyari sa input natin, magkaroon man tayo ng fluctuating and surge current, operation ng current or voltage natin, diretso yung paninira na mangyayari. Sir, meron bang appliances na walang fuse? Wala. Lahat ng may appliances, lahat ng appliances gumagamit ng fuse. Dalawang klase yung fuse natin. Fuse para sa AC and then fuse para sa DC. Parehong gumagamit ng fuse yan. Makikita niyo yung fuse. So, pag nag-introduce na ako sa inyo ng electronic circuits like inverter boards. So, for the meantime, practice muna tayo sa electronics para matuto niyo yung basic operation ng electronics fundamentals. Okay. Ano naman ang trabaho ng Transformer. switch? On, off, and switch. On and off. Pwede bang ang isang appliances? Wag nang lagyan ng switch? Oo, pwede. Kasi kinakat lang naman niya. I-on natin dahil multi-trigger, isisindihan natin. I-off lang natin para mamatay yung appliances natin. Yun yung purpose ng switch. Okay lang si switch. With or without switch in the electronics or electrical appliances, aandar yan. Kaya lang, kapag walang switch, pag saksak mo, may puwersang pwedeng mangyari dyan. Natural. Pag off, katurin niya. Pag i-on mo, doon pa lang magkakaroon ng contact, doon pa lang dadali yung kuryente. Whether ang kuryente pumasok dito, whether ang kuryente pumasok dyan, iikot yan kasi tinatawag nating power transformer. Si power transformer, ginagamit siya. Ano ibig sabihin ni power transformer? Nagta-transform. Yes. Yung power, ita-transform niya from higher into lower. Yun ang trabaho ng power transformer. Meron kasi tayong tinatawag sa electrical, na kung tawagin natin, mga electrical transformer, tinatransform ng transformer na to, yung 110 volts, i-step up niya, gagawin niyang 220. Ang ibig sabihin doon, isasaksak mo yung 110 mo sa outlet, ang output supply mo is 220, step up ang tawag natin doon. Tinransform niya ng pataas. Diba? Meron naman tayong tinatawag na step down transformer. Yung step down transformer, 220 yung input, and then mag-output siya ng 110. Nag-step down yung transformer. So, pareho lang sila ng principle, step up, step down. Ang importante, tin-transform ng power transformer yung kuryente natin. Yun yung pinaka-main role, pinaka-main functions ni power transformer. Pero dito sa kasong ito, gumamit tayo or gagamit tayo ng power transformer na pag-electronics. Ang tawag natin dito, power transformer na pag-electronics. Dahil ang output voltage nung secondary, ito yung tinatawag nating primary winding. At ito naman yung tinatawag nating secondary winding. So yung primary winding, 220 volts ang iikot. Dito sa secondary winding, ang iikot, 0 terminal and 12 volt supply. 12 volts yung AC natin. So, sa primary, iikot yung 220 volts dito. Ita-transform naman ng secondary, yung kuryente natin dito, 0 and 220. So,
or 12 volts lang ang i-output niyang supply dito. So, 12 volts AC ang ilalabas niya. Imagine mo, ang input mo 220 na papasok sa primary at ang magiging output mo 12 12 lang. volts na lang. Ano ang nangyari? Disenyo yan nung tinatawag nating power transformer dahil ang ginawa ng transformer, nag-step down siya, tinransform niya yung 220 volts supply na i-transform niya into 12 volts. Dahil yun na ang disenyo ng transformer. Okay? Maraming klase ng transformer na ginagamit sa electrical and electronics. Kaya lang, kung ano yung requirements, voltage ng sirkito, yun ang bibilin natin, gagamitin natin power transformer. Get nyo ba? So, anong nangyari ngayon? 12 volts, yung ilalabas ng transformer na to, para supplyin niya ngayon yung 4 na pirasong diode. Itong diode na to, nag-ooperate siya into DC. So, ito yung negative, ito yung positive. Papasok yung kuryente sa kanya ng AC, ilalabas niya ngayon yung kuryente sa positive, ang mangyayari DC sa na. kuryente is DC. Dahil ang trabaho nitong diode 1, diode 2, diode 3, diode 4, ang trabaho niyang gagawin sa sirkito is to rectify and convert the alternating current into direct current. Is to rectify and convert. Ano ibig sabihin niya? So, say magre-rectify para mabago yung kuryenteng papasok sa kanyang katawan, na ang papasok ng kuryente sa kanyang katawan, AC, ngayon papalitan niya. Gagawin niya ng DC. Bakit kailangan niyang gawin yon? Dahil power supply siya nakalagay, ang trabahong gagawin niya is katungkulan niya ngayong baguhin at trabaho niyang baguhin yung karakteristik ng line energy from high magiging low at papasok yung supply sa kanya from AC, gagawin niya ng DC. Yun yung trabaho niya. Yun ang ginawa ng mga ECE engineers natin na nag-develop sila ng isang pyesa na ang tanging trabaho lang niya is to rectify and to convert the alternating current into direct current. Bakit? Nung unang panahon, lahat ng appliances natin puro AC. At unti-unti tayong nagkaroon ng DC dito sa country natin, sa bansang Asia, dito sa bansang Pilipinas. Nung unang panahon, yung mga sinaunang electrical appliances, electrical operated lang sila. Wala pang electronics doon. Kung bakit nagkaroon ng electronics, na develop nila yung mga piyesang magtatrabaho para magkaroon ng electronics. Kasama ngayon yan si power transformer, kasama ngayon si rectifier diode para magkaroon ng pagbabago at ma-convert nila yung higher current into lower voltage. So, ang trabaho ngayon, ng 4 na diode na yan, papasok yung kuryente sa katawan nila na magmumula sa negative, ilalabas ngayon ng diode yung kuryente nang nagkaroon na ng pagbabago. Yung AC, magagawa na nila ng DC. Yun yung dahilan kung bakit meron tayong mga electronic appliances ngayon sa buong mundo. Okay? Then, ano ngayon ang mangyayari? Sir, yung nangyari ngayon, yung 12 volts AC, paglabas niya rito, 12 volts DC na ngayon. So, ang gagawin ngayon ng dalawang ito, ang trabaho ni capacitor is to balance the voltage supply from input down to the output. Ano ibig sabihin niya? Babalansihin niya ngayon yung daloy ng kuryente. Kasi nga, di ba, sa input, tataas. Sa output, o sa primary pa rin, pwedeng bumaba. Kaya lang, kapag nagkaroon ng pagbabago, primarily, tumaas ang supply, tataas din yung supply dito. Pag bumaba ang supply dito, bababa din yung supply dito. Maaapektuhan yung operation ng diode. Wow! Normal itang may value itang AC gawaning DC. Normal yun. Pero pag tumaas yung kuryente, tataas din yung supply sa kanya.
Bababa yung kuryente dito, bababa din yung supply dyan. Ang gagawin ngayon ni capacitor, dahil ang capacitor ay may kanya-kanya silang trabaho. So ang polarized capacitor, ang trabaho gagawin niya, storing and filtering the voltage supply. So may kakayahan siya, ability to store and ability to filter the supply in the circuit. So bakit kailangan na magsalak, mag-filter? Para sa ganun, kapag mataas yung kuryente inilabas ng rectifier diode, pag mataas, ipifilter niya. Kapag naglabas naman siya ng mababa, dahil meron siyang trabaho storing of voltage, yung na-store niya, naipon niya, doon pa niya ilalabas. At ang ilalabas, pag umikot yung kuryente dito, bago niya ilabas diyan, balance na. Ano ibig sabihin ng balance? Pantay. na. Pantay. Pinapantay niya. Kinukorek niya yung mataas, kinukorek niya yung mababa. Binabalance niya. So ngayon, ang dami ng kuryente ngayon dito papasok sa resistor. So ang trabaho ni resistor, no, to control and limit the flow of current. To control and limit the flow of current. So kokontrolin niya kung sakali may sobrang lumabas dito, kokontrolin niya para ma-limit niya yung daloy daw ng kuryente. So, tumutulong siya ngayon sa sa pagkatrabaho ng pagbabalance ng kuryente. Sometimes na pwede may nakakalusot. Hindi naman siya makakapagtrabaho ng 100%. Dapat marami silang magtatrabaho para mabalanse at makontrol yung daloy ng kuryente. Ngayon, kapag tinrabaho na rin ni resistor, yung daloy ng kuryente, magta-transfer ngayon ng supply diyan sa input, magta-transfer pa ng supply sa iba pang input. So, ang trabaho ng dalawang to, regulator, na ang pangunahing trabaho ng voltage regulator is to regulate the voltage supply comes from resistor. I-re-regulate niya ngayon sa input and output. Sa input, yan yung pumasok. Bago niya ilabas sa output, ang mangyayari ngayon, yung taas-baba na kuryente dito, steady na, constant na. Re-regulate niya, ilan ang re-regulate niya? 12. Ngayon, meron din supply na papasok dito. Sa kabilang regulator, na ang trabaho nitong regulator sa ibaba is to regulate the voltage supply comes from the resistor na ang magiging regulate niya na voltage is 5 volts. Re-regulate niya ngayon yung mataas na kuryente 12, gagawin naman niya na 12 volts. So, papasok sa in, yes 5, ilalabas niya sa out ng 5. Kung bakit ngayon, meron tayong dalawang dual voltage na 12 and 5. Ano naman ang ginagawa nito? Ang trabaho nitong dalawang yan, tutulong sila sa pag-filterize ng 12 volts. Tutulong siya sa pag-filterize ng 5 volts. Kahit wala itong dalawang yan, i-re-regulate pa rin niya ng 5 volts at i-re-regulate pa rin naman ng 12 volts. Kaya na, kanya linagyan siya ng ganitong additional na filter components para nagiging 100% yung operation ng dalawang output. Okay. Gaano ba ka-importante yung bawat isa rito? Sasampulan ko. What if nawala si capacitor? May supply tayo sa 220. Magtatrabaho yung switch, yung fuse, yung transformer, hanggang sa mag-distribute ng power sa rectifier diode. Yung AC dito, magiging DC pa rin. Kaya lang, pagdating dito, sa piyesang ito, wala siya. Ano ang mangyayari sa supply? May dadaluyang pa bang pababa o may dadaluyang pa bang paakyat? Wala na. Ang mangyayari ngayon, mawawalan ka ng supply dito. Di ba? Mawawalan ka ng supply dito kasi wala nang tagapaghatid ng kuryente. Dito sa resistor. O, ibig sabihin may importansya siya. May trabaho siya, malaki ang ginagampanan niyang role or trabaho sa serkito ng appliances. O, may supply ba na papasok dito?
Wala na. Wala na. Kung bakit meron tayong tinatawag sa trouble ng appliances na No power. power. Oh. Isa sa mga dahilan kung bakit nawawalan ng no power or nawawalan ng kuryente yung appliances natin, it might be nasiraan tayo ng piyesang capacitor. Sinasample ko lang. Kasi bawat isa sa kanila may kanya-kanyang trabaho. Ano yung trabaho niya? Yun yung trabaho pa naman ng diode. Nasa kalagitnaan siya ng input at kalagitnaan siya ng output. Siya yung ngayon Nagbabala. mag-transfer ng supply patungo sa output na kinuha naman niya galing ng input. O let's say, babalik ko. Pati mag-normal yung operation. What if, again, nawalan tayo ng resistor. May dadali na kuryente, kaya lang dadali ng kuryente, hanggang dito lang siya. Cut na siya rito, hanggang dito lang siya. Meron ba bang supply na makakarating dito sa output? Since nawalan tayo o nasiraan tayo ng resistor? Kung bakit nakaka-encounter tayo ng no power trouble? Maybe nasiraan tayo ng piyesa ng resistor. Tama? Okay. Hindi lang naman si resistor. Babalik ko, normal yan ha? Okay. Kunwari, dito naman tayo gagawin. May dami tayo ng kuryente sa input, pero nasiraan tayo ng diode. O nasiraan tayo ng dalawang diode. Ano ngayon ang mangyayari sa sirkito? Magkakaroon pa ba ng pagbabago ngayon dito or wala na? Remember, 4 silang magkakadugtong, nawalan tayo ng dalawang piyesa doon sa dugtungan on the upper part. Meron pa ba dadalhin na kuryente rito? Wala na sir. Wala na. Yun isa sa mga dahilan kung bakit nakaka-encounter tayo ng no power. Tinuturuan ko kayo ngayon kung paano nag-a-analyze ng kung paano Troubleshoot. piyesa at kung anong magiging epekto ng piyesa just in case na masira sila. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos kung tinuro na ko sa inyo, i-introduce ko individual yung piyesa at ituturo ko kung paano i-check yung mga piyesa. Yun. Yun yung bottom line natin. Magbiyasa kayo mag-check piyesa. Ayun, kapag nag-check ka ng piyesa, sir, yung ginagawa kong Bertrand board, nasiraan ako ng isang diode. Anong gagawin mo ngayon? Palitan. Palitan mo, with the same value. Kung ano itsura niya, kung ano numero niya, yun ang ipagpapat natin. Kapag napalitan na natin, na ilagay natin yung bagong piyesa, o pwede na kumandar yan, tapos ang usapan. Pag umaandar na yan, obserbahan mo at normal yung andar, tapos ang trabaho. Anong kasunod doon? Pera na. AC. Pera na, kita na. Diba? Yun naman yung objectives natin. Kape na. Para matuto tayo. Diba? Okay, babalik ko. Okay. Biglang pumotok ngayon yan. Fuse. Yung damages, nagkaroon ng sunog sa primary and secondary. Let's say, kung masira yung primary, wala nang dadaling na kuryente sa secondary. Kung masira yung secondary, kahit na may supply yung primary, wala rin kita-transfer na supply kay rectifier diode dito. So, kung bakit nakaka-encounter tayo ng low power trouble. Okay. So, ibig sabihin, magmula dito, hanggang sa papunta ng output dyan, pag nasiraan tayo ng mga piyesa dyan, pwede maka-encounter ng no power. So, may ideya kayo ngayon kapag nawala ng power yung appliances or yung board natin. Sino-sino yung tututukan natin? Sila-sila lang. 4 hanggang 6 na piyesa lang ang tututukan natin. Tapos ang trabaho. Sir, masisira ba sila ng sabay-sabay? Masisira ba sila ng sabay-sabay? Hindi. Hindi. Diba? Masisira sila ng sabay-sabay? Hindi. It might be, pwede tayong masiraan ng 1, 2 piyesa. Tapos ang usapan. Marunong kang gumamit ng tester? Marunong kang gumamit ng soldering iron? I-check mo, kung duda ka, tanggalin mo yung piyesa using soldering iron and then i-check mo. Pag nalaman mo na pagtanto mo, sira yung piyesa, palitan mo.
So, palitan mo ng bago at paandarin mo yung circuit yung ginagawa mo. Step by step. Tiruanan akong gumamit tester. Tinuruan ko ay mag-solder kahapon. Ayun, tuturuan ko naman kayo mag-check ng pyesa. Pero bago tayo mag-check ng pyesa, kinukwento ko muna sa inyo kung ano yung operation na ginagawa nila sa circuit. Okay, the next. What if okay ito yung supply natin sa DC bago mag-regulator? Dito meron kang 12 volt supply. Kaya lang yung 12 volt supply niyan, may times na pwedeng umangat, may times na pwedeng bumaba. Kasi hindi ko naman minention dito na merong nagre-regulate eh. Hanggat maaari, binabalansi nila yung daloy ng kuryente. Oh. Pagpasok dito, dito pa lang siya mag-aayos talaga ng kuryente. Dito niya i-fix. Dito na may stable yung current. Whether AC, whether DC. Anong current ang lalabas dito? Paglabas mo dito, DC na. Aayusin lang ng dalawa. Paglabas mo dito, direct current pa rin. Kaya lang yung DC. pagiging direct current niya, eksakto na siya ng 12, eksakto ng 5. What if, nasira yan? Ano ngayon ang mangyayari? Meron pa bang lalabas dito? Meron pa rin sir. Meron pa. Oo. Pero dito may lalabas? Meron, sir. Dito meron. Meron. Eh nasira to. Meron ba lalabas dito? Wala. 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 12 volts. 5 volts lang. Kung bakit yung appliances natin, pag isa sa mga regulator ang nasira, pwede rin siyang mawalan ng power. Ang tawag natin dito sa trouble na to, na nawalan tayo ng isang supply, low in B plus supply. Ibig sabihin nitong low in B plus, mababa raw yung voltahe mo sa positive line. Bakit na bumaba? Ito na yung bumaba ngayon, ito na yan. Sa dati na may 12 volts eh. Bakit bumaba? Bakit bumaba? Kasi, Sira yung ano, sir. yes, nasira yung isang regulator na nagpo-produce naman ng 12 volts. 12 volts. O vice versa. Babalik ko na to, okay na yan. Ito naman ang nasira ngayon. Walang 5 volts. Mawawalan tayo ng 5 volts, pero may 12 volts. Buhay tayo. Kaya lang, yung circuito natin dapat, whether single voltage siya, whether dual voltage, whether multiple voltage yung operation niya, kailangan yung voltahe na yun, complete sa kanila. Bawat circuito, may kanya-kanyang regulator. Yung regulator na nagpapaikot ng fan, yung piyesang nagpapaandar ng compressor, yung piyesang nagtatrabaho para continuous yung normal operation ng 220 into 12 volts into 5, dapat normal silang lahat. Kapag isa dito ang nawala, wala nang magtatrabaho bilang regulator ng components o regulator ng circuito. Kung bakit may mga times common sa mga inverter board natin, nawawalan sila ng power. Common sa inverter natin, bumababa yung supply nila. Yan ang dalawang common trouble ng inverter board. Sir, mababa yung supply. Paano mo malalaman na mababa yung supply? Kukuha tayo ng tester. Susukatan natin to. Negative connection, ilalagay natin sa body. Positive. Okay, positive. Nakakalibrate tayo ng DC. Okay? Then, yung tester natin, ilalagay ko sa 5. Dapat magdi-detect yung pointer na magkaroon siya ng output na 5 volts. Ita-transfer ko dito. Sa kabilang terminal, dapat mag-detect ang pointer, makasulat ako 12 volts. Sa pamamagitan ng tester, na ang tawag natin dito is voltage checking. Checking. Chine-check mo kung meron siyang 5 dito. Chine-check mo kung meron siyang 12 dito. Pag meron kang 5 and 12 sa output ng isang circuito, umaandar siya, normal na yun yan. 5 and 12 lang yung dumadali na kuryente sa inverter board natin. Bakit ko alam? Kasi nagre-repair po ako ng inverter board. Pinag-aralan ko rin po yan. Okay?
Kasi major ko is General Electronics, lahat. Minajor ko. Mahabang panahon din po ako nag-aral sa electronics. Nung pagkatapos ko sa schooling, nag-major ako ng TV, nag-major ako ng mga iba't ibang klaseng uri ng appliances. Nag-major talaga ako. Ginugol ko sa OJT ko almost 3 years. Pinagtsagaan ko yun. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko naman yung mga techniques na yan. Continuous last year, katatapos ko lang mag-aral ng upgrading version ng LED TV. Tapos, meron akong pinag-aaralan ngayon, hindi ko pa pwede pamalita kasi hindi pa ako natapos. So, pag ibabalita ko, pagtapos na ako. Ayaw kasi hindi ko kasi ugaling nagyayabang ng hindi ko pa man na ako. Opo, tama yun. Ipagyayabang ko na yun. Malay nyo bumagsak ako, tapos ipinagyabang ko. Hindi na pisa sa ring itlog, nabugok. Oo. Huwag mo munang bilangin daw yung sisiw. Hanggat hindi napipisa. Okay? So, isa lamang yan sa tethering operation na gusto kong ipaintindi sa inyo. This coming Monday, ituturo ko ng individual yung bawat pyesa. Para may idea kayo. Pagturo ko ng individual na pyesa, ituturo ko rin yung checking. Kung kinakailangan maghugot tayo ng pyesa sa board, itatanggalin ko yun, i-demonstrate ko sa inyo. Remind nyo ako, lahat ng pyesang nandiyan, ituturo ko sa inyo. Pagkatapos ko na ituro sa inyo yan, ginawa natin yung power supply board, lahat ng mga pyesang involved sa inverter circuit, inverter board, ituturo ko pa rin sa inyo. Stepping stone lang natin yan. Ang idadali ko mga pyesa sa inyo, yung rectifier diode hanggang sa voltage regulator, except yung power transformer. Yung power transformer kasi, nakahiwalay na pyesa yan. So, meron tayong gagamitin transformer pang subok doon sa mga circuitong gagawin natin. Yung gagawin natin, complete package na except transformer, may PCB board na siya, may pyesa na siya, may lead na tayong gagamitin. Ang gagawin na lang natin, i-assemble natin. Bago natin i-assemble yung pyesa, yung board, i-check muna natin, ipapractice muna natin yung checking ng pyesa. And then, sa pamagitan ng pyesa at saka PCB board, matututo kayo mag-solder, matututo kayo mag-desolder, matututo kayo magsukat ng voltahe, matututo kayo mag-troubleshoot kasi tuturuan ko kayo mag-basic troubleshooting sa power supply. Hanggang sa pag nag-specialize na tayo ng 1-2 meetings dyan, kabisado na natin yan. Ayun. Ang gawin na lang natin, practice, practice, practice. Kasi may ibig sabihin, may definition yung practice makes perfect. So, yun yung gagawin natin. Ilang araw po ba kayo rito? Meron pa kayong almost, 1 week. 1 week. 1 week. 10 10 days pa, alam ko 10 days pa, nakaka 2 days pa lang kayo pumapasok eh. Sir, yung gano'n natin parang simple lang ng 220 to 110. Yan. Ayun yung transformer, oh. Ito yung transformer. Ayun po pala. Ito yung mga filter capacitor na non-polar. Yun. Ito yung rectifier diode. Yun. Diba? Ito yung mga accessories na kung saan may mga Capacitor. inputs terminal tayo. Pag nag-inputs tayo, ito yung Sir, LCP. Saan po yung fuse, sir? Ito. Yun. Dudaan doon sa fuse. Definitely, yung connections naman ng switch, Dadaan ng fuse. may terminal dito para i-switch natin ng timer, right? Or yung buttons, di ba? Ito yan. Ibang pyesa nga lang, ibang disenyo ng power supply. Pero kung paano ko tinuro yan, ito na yon. May dadali na kuryente rito, right? Okay, sige, sir. Merong ita-transform na current, merong i-rectify, Walang merong impesto. i-filter, at merong i-regulate. Ayan yung mga voltage regulator o kamukhang kamukha nung gagawin natin. So ngayon, ang output nito, pag sinaksak natin, susukatan natin ang voltahe dito, pag may output voltage na, tapos na usapan, umaandar na to. Ngayon, kapag nasira to, nag-troubleshoot tayo rito, kung paano ko tinuro yung voltage measurement or testing procedure ng power supply doon, same lang din to. Ito yung pagkakahinang niya sa PCB. Sakto-sakto kasi may pinabiling gamit si sir. Lahat nun, may ipapractice natin dito. One-10 kasi yan, sir eh. Pasali na ka rin. Pesali ka. Jerek. Boy. Pesali ka. Oo. Nagbigay ng kwenta sa akin si sir kahapon. Okay na yun. Wala ilan pa tayo? rin. Magkano sir yung Meron isang pa yata isa eh. Magkano isang pero ano? Sino pang hindi Pero nakapagano? Diba? Yes, agad binili na. Binili. Ilan ba yung order ko lang, sir? Pito. Pito. Ito. Time is 30. Ay, time is 7. 3:30 time is 7. Actually,
Sinettle down na ni Sir kahapon. Oo, nag-ano na lang kami. Kay Sir na kayo magsisettle down. Oo, nagbayad na kami, sir. 5, 6. Oh, may absent eh. May isa pa. May absent ka. Ang kulang pa pala ng isa, sir. Si Reginald. Pwede ba ihapon isa pa? Pwede. Yun, ano yun na lang natin. Pero sir, pag ano, di ba, minention mo yung mga power, no power. 5 yun, di ba na-mention mo mula simula may mga malfunction doon. Paano kung halimbawa ang problema yung saksakan? Ayun. Continue to. Yun. Tapos kinupload agad ng Tulad nga ng sabi ko sa inyo, binuksan agad niya yung technician, di sayang yung kanyang ano. ang ituturo kong troubleshooting sa inyo with system, with may sistema. Magba-basic muna tayo hanggang sa pagdadaanan natin yung basic pattern ng troubleshooting. Hindi tayo pwedeng mag-bypass sa troubleshooting. Dapat lahat ng troubleshooting step by step. Halimbawa, magche-check muna ako rito. Good. O di next procedure. Magche-check ako rito sa ibang pyesa. Good. Pag nag-check na tayo sa ibang pyesa, may nakita tayong sira. Ibig sabihin, pull out natin yung sirang pyesa, palitan natin ng bago, subukan natin, maybe pwede nang umandar yan. Kasi, halimbawa, yung mga ibang technician, yung mga paratot na technician, ay, sira yung voltage regulator yan, ana. Sabay tanggal. Nung i-check, hindi naman check, and then pinalitan. Nung pagkapalit ng regulator, hindi naman umaandar. Yung palang problema, nandito lang sa input. So, hindi siya hindi niya sinundan Wala pa yung step by step procedure ng troubleshooting. May mga technician na gano'n. Judgmental agad. Oh, halimbawa, nagyabang lang siya, nagyabang lang. Balo ko na sirain yan. Power supply. Huwag na huwag tayong magiging ganon. Para nang sa ganon, hindi tayo sumasablay sa ginagawa natin. Pag ito yung na-encounter natin, so i-check natin step by step. From step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Lahat ng yung pagdadaanan natin, sa sa gusto natin, makikita natin yung sirang pyesa. Okay? Next week, isasama ko na yung mga estudyante kong DOMRA. Kasama nyo siya magkaklase. Magaling na rin sa electronics yun. Makakatulong sa inyo. Okay? Huwag kayong mabahala. Nag-introduce pa lang ako ng basic, ng diagram, o binigyan ko na kayo kaagad ng konting theory para sa mga operation ng bawat pyesa. Kahit paano, this coming Monday, pag nagturo na ako individual pyesa, ito na sila. Ang gagawin na lang natin, more on Monday, tanggal ng pyesa, ipapakilala ko kung sino-sino yung mga pyesang yan, and then actual checking tayo. Pagkatapos ko nag-demo, kayo naman na mag-check. Para mabilisan yung pacing. Specialized training naman to eh. Specialized training nyo para sa ano. Ngayon, kapag gusto nyo talaga mag-master ng electronics, pagkatapos ng training nyo at nakapag-OJT na kayo sa DOMRA, o di-enroll kayo ng electronics dito, Opo. talagang pupunuin natin ng 100% na kaalaman yan para matuto kayo ng gusto sa electronics. Okay? Anong board ba to? Power supply? Charger, sir. Charger? One. Kanya Sir, pala. nandiyan po yun eh. 110 lang siya, sir. Transformer rin po yan. AC filter transformer to AC filter. Pinifilter lang niya yung AC na pumapasok. Wala doon, sir. Meron. Bakit kailangan niyang i-filter yung AC? Kasi may mga AC, pag dumali sa kuryente, biglang taas. So, pag dumaan siya rito, kahit na biglang taas ng kuryente, dadaan sa filter, sasalain niya. Normal yung daloy noon. Meron din na. Parang isang malaking bulto ng tubig. Pag may harang pa rin, no, whether screen, whether bato, kapag sinalpok siya ng tubig, hihina yung pressure ng tubig kasi yung lalabas doon, konti na lang yung pressure, hindi nang ganun kalakas. Ganon yung mga pyesa na inilalagay nila para yung passage or daloy ng kuryente hindi malakas. Diba? May purpose bakit linagyan siya ng ganon. So lahat yan eh. So unti-unti yung makakabisado this coming Monday, diretso tayo sa mga pyesa natin, na. So may questions kayo ngayon dito. Okay, may questions kayo. Question, mga kaibigan. Question na kayo habang ano. Guys, napicturean nyo ba yung diagram? Apo. Nung wala pang magulo Pasend na lang sir sa GC. Hindi ko natapos eh. Ayun. Ano, yung diagram na yan? Yung original na wala pang gulo. Ayan, ito raw. Na-picture ko yan. Ayan, sige. I-send nyo na lang si GC. So, babalik muna ako sa klase ko. Sa kabila, kung itutuloy nyo na to habang may